Ako po, si Kaamani Habibain, Assign. naka-assign sa Boy Baka, Detachment. detachment Boy Baka, sir. Anong dahilan? Ano yung matinding dahilan? Bakit ka? Kasi sir, kung sa hirap ang kuwan, mahirap talaga ako sir. Kasi yung mga anak ko nag-aral. Hmm. Minsan makapag-aral, yung hindi pa ko kapgo, minsan makapag-aral. Kaya Nung hindi ka pa kapwa, ano yung naging buhay? mahirap talaga sir, puro bingwit lang, magbingwit sa laot. Tapos minsan makakain, minsan hindi. At tapos kaya ngayon, yung mga anak ko malaki-laki na nag-aral na, naisip ko talaga magkapgo, pumasok sa gobyerno. Sabi ko para makatapos yung mga anak ko mag-aral. Pagkatapos, pag nag-apply ako ng kapgo, nabenta ko yung isang bangka ko, wala pa rin siya, hindi natuloy. Tinis ko yun, sabi ko sige sa susunod, kapag may quota, pasok din ako ulit, apply rin. Nakatatlong beses ako nag-apply sir, tatlong bangka-bangka ko yung nabenta, pang-apat, bago lang ako papasok. Pagpasok ko ng kapgo, hanggang ngayon, na makapag-aral ko na yung mga anak ko, tapos, wala nang hinto yung mga anak buhay sa ganun, araw-gabi, may pagkain. Pero mahirap na talaga sir kapag kuwan talaga, kung hindi ako nakapasok ng kapgo. Pero yung pangalawa, hindi ko na yung masabi yung mga iba-iba para hindi magkuhan ko ba sir. Kaya ako pumasok talaga ng kapgo para makatulong sa bayan, lalong-lalo na sa gobyerno. Bakit ano yung lugar? Na dati sir, yung lugar namin, hindi man tahimik, puro gera, puro away. Doon ka lumaki? Doon lumaki sir, Saan sa? sa Amaloy, sa lugar namin. Amalo. Amaloy yung Kayapukan Municipality. Magulo dyan. Magulo sir yung dati. Tapos, kaya ako pumasok ng kapgo, sabi ko pumasok ako ng kapgo para makatulong ba sa mga pamilya, kahit anong mangyari, makatulong ako, kahit anong problema, ganito, ganito. Kaya nga hindi ako nakapag-aral, sir. Hindi ka rin. Hindi. Sobra 20 years ang gera sa Amaloy hanggang sa nag-asawa ko. Nakaanak na ako dalawa, na bago naghinto, nasitir ang Amaloy. Sobrang gulo dyan dati. Sobra, sir. Paano kayo nagugulo doon? Ano yung nagiging buhay nyo? Iba yung pumunta doon sa Amaloy, umakyat, bumaril, tapos pagbaba nila papuntang Amaloy, Amaloy na naman ang pagbintangan. Kasi sa Rido? Rido, sir. Kasi sabi nila, Rido, Amaloy, taong Amaloy lang ang umakyat. Pero hindi, totoo. Yung mga ibang lugar pumunta doon, tapos umakyat, tapos bumatay, bumaba, dumaan sa Amaloy, na yun, Amaloy na naman ang pagbintangan. Parang nainip kayo sa gera na Hindi namin ginawa, sir. Ganun, padaanan lang kami ba, sir? Kasi sobrang kuwan ba yung mga taga-Amaloy? Sobrang tahimik. Kahit anong gera, hindi sila ganito, ganito. pero ang nakatira dyan na community, may Muslim lang. Tausog lang, sir. Kausap lang. Oo, tausog. Tausog lahat. Pero tiniis talaga. So yun ang mga naging lang para hindi kayo makapag-aral. Wala pang paaralan. Wala, sir. Paano mag-aral? Kahit nga kuwan, yung magigib ng tubig, binabaril. Para lang pagkaya kasi takot yung mga maestra magpunta doon. Hindi na makalapit. Na ako, sobra 20 years. Yung edad ko na. Nakapangasawa bago nagka-sitter lahat.
Hanggang ngayon na. Yun na si Jomar Maturan na yung mga mayor, si Joel Maturan, sila na ang mayor. Paano Kasi kayo ito. tumagal sa ganung buhay? Ganun ang environment. Magpunta kami sa ibang lugar, sir. Kung dito lang kami magdaan, hindi kami makabili ng pagkain namin. Pero sa ibang lugar kami dadaan, doon sa dagat. Paikot. Mag-ikot lang kami, sir. Ano yan, isla? Hindi. Ganito rin. Doon dyan sa baba, sir. Pero yung kami lahat ng sibilyan, doon na kami sa isla. Doon na kami sa isla nakatira. Pagkatapos, kung magbili kami ng mga pagkain na bigas, magpuntang Buylobong, Maluso, pero galing sa laut na yan. Hindi na yan dito sa taas. Kung dito kami sa taas, wala, maubos kami lahat. Dahil ang nanggugulo doon, maliban sa away ng kuan, may mga rebelde rin. Oo, ganun lang, sir. Yung mga taga dyan, sa baba lang. Magpasalamat na kami kay Mayor Joel, lalo na si Mayor Joel, yung anak niya, Mayor Maturan. Kung hindi sila, wala. Hanggang ngayon, rido pa rin, sir. Pero sila ang nag-sitter. Ano yan, pamilya? Pamilya, sir. So halos ang mga tao doon, ganun ang buhay. Ganun talaga, sir, ang buhay. Minsan, pinapatay lang ka tapos bariwala. Hindi makabawi yung doon sa amin. Kahit sitter na ganito, kapag mayroon silang makita, barilin na naman, patay. Pero yung taga-Amaloy, wala talaga sir magawa. Kaya hanggang ngayon, pangalan ko lang ang masulat ko, sir. Pangalan ko lang. Grade 1, hindi ka na pumapak ng grade 7 days lang ako, sir, nakapag-aral sa grade 1. Grade 1 na naman ulit. Grade 1 lang, sir. Pero 7 days lang. Grade 1 na naman ulit. Nakairam punta kami doon sa isla. 1. Lumipat talaga kayo. Lumipat talaga sir lahat. Pati yung mga tatay ko, nanay ko. Ganun talaga, sir. Ganun kahirap ang dinahanan. So anong naging buhay mo doon sa isla? Na, yun lang. Kahit sa magpunta yung tatay ko, sabi niya, sama ka doon sa akin, magbingwit tayo, araw-gabi, magpukot. Yun lang ang trabaho namin, sir. Panghanap buhay. Sa loob ng 20. 20 years. Sobra 20 years. Laot lang, sir, bingwit. Tapos magtanim, di ka makapagtanim, barilin ka. Paano ka makapagtanim? Kung papatayin ka nila. Di ka makapunta, kagaya dito makapunta dito. Kapag makita, patayin ka agad. Pala, kayo. Puro palaot lang, sir. Yun lang ang hanap buhay namin. Tapos kung magbili kami ng pagkain namin, pagpuntang Buylobong, Maluso, doon pa itong bangka. Ganun lang, sir. Kaya gusto ko talaga pumasok ng kapgo kahit ganun, 4 na bangka ko yung nabenta ko. Kailangan talaga, sabi ko, makapasok ako ng kapgo para mapag-aral ko yung mga anak ko. So ibig sabihin yung mga anak mo na tira din sa... Ngayon, sir, nandun na. Pero sitter naman ngayon. Nakapag-aral na. Yung una, sir, doon kami talaga. Yung dalawa pa yung anak ko, doon kami. Nakatira. Maliit pa. Nabago na sitter, yun nga, dalawa na yung anak ko. Nagpunta na kami dito sa lugar ni Mayor, Maturan. Doon na lumaki hanggang sa nagdalaga, hanggang nag-aral ngayon. Kasi nagkapgo na ako. Kaya nga nagpasasalamat talaga ako sa mga gobyerno ba. Yung malaking tulong na bigay sa akin. Mga pag-aral ko yung mga anak ko. Mayroon na silang pamasahe. Wala ka namang sinisisi daw na hindi ka nakapag-aral. O pag-ihinang. Mayroon talaga sir, yung mga redo-redo na sir. Ganun. Oo, ganun talaga sir. Kung walang redo, sabi ko, ngayon, marunong ako bumasa. Pero anong magawa ko, sir? Redo man. Kung sa sarili ko talaga, sir, wala akong pinagsisihan, pero nagkuhan talaga ako.
Naparo ka mag-aral, walang maestra. Walang maestra magpunta. Takot talaga, sir. Takot sila. So doon sa isla na tinirhan mo, may mga pangilan. Marami, sir. Yun din yung galing sa Sa Amaloy lahat. 3 isla na yun, sir. Sa Amaloy. Bali 3 siya. Buhangin din dito. Bato yung doon, mahaba. lumipat lang kayo. Lumipat lang kami lahat, sir. Yung mga lalaki lang doon sa Amaloy. Silang lumaban. Pero yung mga babae, pati yung ibang walang baril, na doon na sa isla. Takot talaga, sir. So ikaw sanay ka sa labanan ka rin. Na dati, sir, minsan, magputukan, minsan hindi. Alam mo, hindi ka. Hindi, sir. Alam ko talaga, hindi ako takot. Sabi ko sa sarili ko, isa lang ang katatakutan ko, sabi ko, yung Diyos. Pero sa tao, sabi ko, hindi ako natatakot. Pero sa Diyos, sabi ko, takot talaga ako. Kaya kayo medyo lumayo para sa Pamilya lang, sir. Yung safety namin yung pamilya namin. Ayaw namin madamay. Kasi kung madamay pa sila, sir, naiwan ko na lang. Baka pati na kami damay na. Kaya gusto ko talaga magkapgo para makatulong sa mga anak, pamilya ba? Bakit ano yung nagiging na pag nagkakbo ka, makatulog ka? Kasi yung mga anak ko, sir, kaya gusto ko magkapgo para matulungan ko. Ayaw silang matulad sa akin ba, sir? Walang pinag-aralan. Yun talaga ang pakay ko doon. Makatulong sa mga barangay o sa gobyerno, kahit sundalo, kahit sinong sundalo, sir. Basta kailangan makatulong talaga. Lalong-lalo na ngayon, sa 45th, silang hawak sa amin. Magpasalamat talaga ako sa kanila, sir. Ngayon, tumaas na yung sahod ng kapgo. Na kaya yung mga anak ko, may pamasahe na papuntang tipo-tipo o ungkaya. Hindi na talaga hinto-hinto, sir. Yung una, minsan maka-eskwela, minsan hindi. Kasi magsagwa ni hatid doon sa Amaloy, dito man ako sa Baloy. Minsan maglakad doon sa bundok pa dumaan. Kalayo. Sobra kalating oras. Ganun yung kalay, baka lang magpag-aral. Oo, sir. Sobra kalating oras, lakarin. Na maghatid ako sa mga anak ko, dalawa, lalaki at saka babae. Araw-araw, sir. Basta may klase lang. Ihatid, sundo. Pero tinis ko lang, sir. Pero ngayon, pasalamat talaga. Laki talaga. Pasalamat ko sa mga 45. Lahat ng sundalo ba? Kahit sinong sundalo, kahit anong IB. Salamat talaga sa kanila. Kaya, hindi na maglakad yung pagkuhan ko. Magsakay na lang sa tricycle, sa motor. Dahil Makadaan na, sir. dati, Nawala. Lakad lang. diba? Kasi wala pang simento yung daanan, sir. Madulas. Sa bundok pa man. Paakyat. Tapos pababa. Pero hindi naman magulo na masyad. Hindi na, sir. Kaya yun. Ihatid, isundo. Pero kahirap talaga, sir. Pag kuhan, walang pamasahe. Na. Pero ngayon, okay na sila yung mga anak ko. Sabi ko sa kanila, pagandahin niyo yung pag-aaral niyo. Huwag kayo matulad sa akin. Walang pinag-aralan. Tingnan niyo, sabi ko. Ako kahit bumasa, hindi marunong bumasa. Kasi walang pinag-aralan. Kayo, sabi ko, dapat kuhanin talaga, mag-tiis talaga, talaga. Yung pag-aaral niyo, pabutihin niyo. Huwag kayo mag-isip ng ganito, pagod, antok, huwag. Kaya pagdating yan sa bahay, sir, sabi ko sa kanya, anak, kunin mo yung ballpen mo, pati yung paper mo, magsulat-sulat ka dyan. Magsulat ka, sabi ko, huwag kang magtulad sa akin, hindi marunong bumasa, hindi marunong din sumulat, pero hindi marunong bumasa.
Yun ang sabi ko sa mga anak ko. Hmm. Nasabi nila, sige tay, hanggang makaya mo. Sabi ko, oo, kahit saan detachment ako sabi ko makapunta. Para sa inyo talaga to. Dumain ito para sa, hindi ito para sa akin. Para sa inyo talaga to. Kung ako lang sabi ko mag-isa, away, wala, kahit diyan lang ako. Kahit anong kainin ko na. Pero kayo, ang mahalaga sa akin, mga anak ko ba? Para mapaganda ko yung buhay niyo. Kasi tinitingnan mo rin yung sarili mo dati. No? Oo, sir. Tinitingnan ko rin yung sarili ko ba? Kahirap. Tapos walang pinag-aralan. 7 days lang ako nakapag-aral. Wala. Naghinto ka agad. Natakot yung mga master nag-uwi. Nag-uwi yung mga master, sir, puntang Boylobong. Doon sila dumaan sa laot. Puntang Parang Basak. Puntang Lamitan na, yung iba. Buwi. So sa mga lugar sa inyo na gano'n, kaya kung naiipit kayo sa mga giyera, hindi sa rebelde minsan sa rido. O, sarido talaga, sir. Pero yung rebelde, yung Na yung mga Abu Sayyaf, sir, dati, hindi man sila punta doon sa amin. Oo, hindi talaga, sir. Kaya kung minsan magsama, minsan hindi. Sabi na parang tausog man yan. Sabi ng iba, oo, tausog. Alis tayo. Na yung minsan, sir, yung mga Abu Sayyaf, isang araw talaga doon kami. Binakbakan nila. Sobra 300. Yung taga-Amaloy, sobra 50 piraso lang. lumaban. Yung lumaban. Pero hindi sila nakapasok. Naiwan pa yung patay nila. Naiwan ko lang, sir, sa tulong ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakalis yung taga-Amaloy. Hindi nila pa rin nakuha. Sobra 300 ang pumasok. Hanggang ngayon, nandoon pa rin. Puro mga civilian lahat yun, nagkikipagbuman. Civilian lahat, sir. Pati yung kapitan. Yun ang naglaban. Dinipinsahan. Oo, dinidipinsahan talaga. Kaya nga gusto ko talaga pumasok ng Kapgo para makatulong sa bayan, sir. Malaking bagay maliban sa pagka nabigyan mo na ng kahit ganun man lang kaliit ang sahod mo. Malaking bagay rin pagdating sa seguridad sa lugar nyo. Oo, malaki na talaga, sir. Kaya nga, yung gusto ko, yung anak ko na isa lalaki, dapat ipakapgo ko rin yan, sir. Kapag makatapos na kuwan na siya, ipakapgo talaga yan, sir. Pero hindi pa pwede ngayon, 16 pa yung edad niya. Pag umabot lang yan ng 18, sir, ipakapgo ko na yan. Dati kasi kahit ilang taon ka di ba? Sa inyo dati, Oo, sir. kahit 15 pa pwede na. Pwede pumasok, sir. Dati. Dati, sir. Ngayon nagbago na rin. Ngayon, nagbago na. Dapat mag-18 pataas, yun, pwede na pumasok. Mahirap na rin pumasok na. Mahirap na, sir. Kung walang pinag-aralan, mahirap talaga, sir. Dapat marunong ka bumasa, marunong sumulat bago ka pumasok para hindi ka mahirapan. Sa inyo dati, Sa amin, nahirapan talaga, sir. pero okay na yun dati sa inyo na walang pinag-aralan. Okay lang, sir. O, sabi ng mga AI namin, bumasa ka nga. Nasabi ko sa kanila, sir, hindi ako marunong bumasa. Na bakit ka sabi niya pumasok ng Kapgo? Kaya ako, sir, pumasok ng Kapgo kahit hindi ako marunong bumasa para makatulong sa bayan. Kahit anong sabi kong problema, basta doon lang makatulong ako. Kahit hindi ako marunong bumasa, sumulat, kailangan yung salita nila lahat maintindihan ko. Kahit hindi ako marunong bumasa, sumulat, basta malaman ko lang ang salita, yung ganito-ganito, magawa ko rin yun, sir. Magawa ko rin. Kahit hindi ako marunong bumasa. Sa salita lang, makuha ko. Diyan sabi ng yung mga commander natin, ganito, magawa ko na yan, sir. Totoo talaga, magawa ko na. Huwag mo lang ako pabasahin. Oo, wag lang ako pabasahin, basta salita lang. Kung anong gawin. Ganito, salita ka lang kung anong gawin ko. Kung ano ipagawa sa akin. Makuha ko na, sir.
Yun talaga. Grabe din, no? Grabe, sir. Kung salita ko pa yun, sir, di ko na matiis. Pakarba kung umiyak ako, sir. Kung sabihin ko lahat yung dinaanan ko, sir. Pero, wag na. Ganun. Oo, ganun talaga, sir. Tapos yung 14 IB pata dati, yung tatay ko taga Luzon, nakatatlong beses pa akong pinadalahan ng pera. Ewan ko lang, baka ngayon, buhay pa ka o patay na. Yung tatay ko taga Luzon, sir. Sino ba yung tatay? Manny ang pangalan, kaya yung Manny ang pangalan ko, yun ang iniwan niya, yung apelido niya. 14 IB. Hindi, kung baka mapanood niya ito. Baka mapanood niya ba, sir? O yung mga anak niya, o asawa niya. Yung asawa niya doon, Makarma ang pangalan. Eh, Tapos sabi yung... mo, Di ba, sir? hindi, sabi mo na, buhay pa ka, kumusta ka na? Kung, Di ako kakulit, sir. Orang ubiyak ako, sir. kasi matagal na kayo hindi nakita. Naku, 14 IB pa, sir. Pagkatapos ng martial law, Sundalo yung padre. sundalo, sir. 14 IB. Siya ang opisyal sa 14 IB. Tapos yung iniwan niya dito pangalan sa akin, Manny. Kaya hanggang ngayon, lahat ng nakakaalam sa akin, Manny talagang tawag. Apelido niya. Tagaluzon yun. Yung father mo. Oh, tapos yung anak niya babae na panganay rin, Makarma ang pangalan. Yun lang ang malaman ko, Makarma. Pero yung ibang anak niya, hindi ko na alam, sir. Yun lang ang nasabi sa akin. So, ano yun? Ano ka? Kausog? Yeah. Pwede rin, sir. Tausog. Dito sa amin, tausog. Siya, tatay mo. Na Ilocano man din, sir. So, Ilocano, kausog ka. Ganun na lang siguro, sir. Oo. Hap ka. Kasi naiwan ako, sir, dumapa pa ako. Iniwan ako dito, sa Amaloy. Doon ang batalyon nila sa Amaloy. Dati. Bata ka pa doon. Bata pa, sir. Bago pa ako pinanganak. Pero nanay ko na ang nagsabi. Nandun na sabi niya umuwi sa Luzon. Kaya yung pangalan mo ngayon, Manny. Yun ang iniwan niya dito, yung apelido niya, Manny. Manny ang apelido. Oo. Tapos yung sabi niya pa sa nanay ko, kapag may anak daw siya sundalo, makapunta dito sa Basilan, ipahanap niya yung pangalan na Manny dito sa Amaloy, kapatid nila. Kaya matagal na ako naghahanap, sir, wala pa rin. Tagal na, tanong-tanong ako sa mga sundalo, hindi ko pa rin mahanap. Naiwan ko lang, sir. So, parang yung buhay mo nung nandun ka sa isla, wala kang father noon. Mayroon, sir, yung asawa ng nanay ko. Yung iba. Iba na. Diba, yung Habibayin na yun. Pero yung totoong father mo, Na yun talaga, sir. pero napadalhan ka pa niya ng pera. Napadala, nakatatlong beses, sir. Pamasahe ko daw papunta doon, pero hindi ako pinapunta ng nanay ko. Kinuha lang yung pera, sabi niya. Baka makakain ka ng, excuse lang, sir, yung baboy ba? Doon. Kaya hindi ako pinapunta ng nanay ko. Kung papuntahin pa kita doon, hindi ka na makabalik dito. Doon ka na yung mag-asawa, lumaki. Na kaya, sabi ng nanay ko, hindi kita pinapunta doon. Tito ko sabi niya. Grabe rin yung buhay mo. Na, grabe talaga, sir. Maliit pa ako. Yung nag-grade 1, 7 days lang. Wala. Pagkatapos, gera ka agad. Ayun ang tiniis, sir. Sabi ng tatay ko, Man, punta tayo ron sa laot, mamingwit. Sabi ko, tayo, sige. Stepfather. Oo, mga isang gabi rin. Isang gabi, sir, sa laot, magbingwit. Yun lang, ang hanap buhay namin. Wala, kakalungkot talaga, sir. Kapag isalita ko yun lahat, sir, di ko matis. Parang umiyak talaga ako, sir. Sa tinitiis namin yung hirap. Pero hindi ko masalita, sir. Parang iiyak talaga ako ba? Hindi, ano gusto mong sabihin sa bata? Kung buhay pa siya, dapat, kung may anak siya sundalo, ipahanap niya din ako dito. Yan lang. O, pwede lang kahit magtawag lang. Kahit magtawag.
Saan ka ngayon? Sabihin mo, nandito ka sa 40 So, nandito ako sa 45th. IB. Kung marinig mo to tay, nandito ako sa 45 Kapgo. Kung pwede lang, na kahit mag-usap lang sa cellphone, tawag ka lang dito sa Batcom namin o sa CO. Kung may number ka, tawag ka lang dito, mag-usap tayo. Kasi nandito ako sa kanila, sa mga 45. Kaya magpasalamat ako sa mga 45. Kung hindi sa kanila, sa mga sundalo, hindi ako makapagsasalita ng ganito tungkol sa kanila. Maghanap talaga ako para magkita kami. Pero hindi ka naman siguro, wala ka naman siguro pinanakit. Wala, sir. Wala. Kahit nga yung sinisiraan ako ng mga kasama ko, sir, wala talaga, hindi ako marunong magtago ng yung hinakit ba sa sarili. Marinig dito sa kabila, palapasin ko sa kabila. Hindi talaga ako marunong magtago ba. Pabayaan ko lang yung magsalita, ganito. Kahit sinisiraan ako, baliwala sa akin. Kaya yun talaga, sir. So kung sakaling marinig ito ng, ano ba tawag mo sa kanya? Makatatay rin, sir. Ganoon pa rin, sir. Kasi kahit iniwan niya ako dito, hindi niya naman yun gusto. Kasi maliit pa ako, di man ako makadide sa kanya. Lalaki siya. Hindi na sa nanay rin magdide. Kaya pasalamat talaga ako kung magkapag-usap kami o magkita. Okay lang yun sa akin, sir. Nakita mo na ba siya? Wala, sir. Hanggang ngayon. Pero sa picture? Wala, sir. Mabuti pa yung picture ko, maliit pa ako. Yung umupo na ako, nakita ko, sir. Pero yung tatay ko, wala talaga. Hanggang ngayon. Paano yung napadalhan kanya ng pera? Mayroon talaga, sir, taga Sambuanga. Kinunta kanya. Oh, matandang babae. Silang nakakaalam. Alam na yung bahay, alam na yung bahay namin dito, sa Amaloy. Pinahanap kanya. Pinahanap. Sabi niya, alam ko yan, sabi niya, sir. Sabi niya, nandito yung pera, dalahin mo doon sa kanya. Pamasahe, papunta niya dito. Papunta dito sa Luzon. Papunta ka sana. Oo, sa Luzon. Pero anong year yan? Aywan ko, sir, kasi maliit pa man ako. Maliit pa. Kung maligo ako sa dagat, wala pang lahat, hubad. Yun yung time na pinadalhan kanya. Oo, sir. Mga magpitong taon na siguro, 6 na taon, ganun. Pinadalhan ako ng pera na 3 beses. Pero kinuha lang ng nanay ko, sabi niya, kaya hindi kita pinapunta doon, baka hindi ka na makabalik dito. Kung pinapunta kita doon. Kaya yun, sir. Pero yun lang ang masasalita ko. Salamat talaga sa mga 45, lahat ng sundalo. Dito sa mga 89B, salamat talaga sa kanila. Malaking tulong na to sa akin yung mga pagkapgo ko. Tumaas na yung sahod, mapag-aral ko na yung mga anak ko. Mayroon na silang pamasahe. Sa isang buwan, 900 pamasahe. Salamat talaga. Pero sa tausog, magsukol, assalamualaikum. Yari ako yan, nag-interview kanda, sir. Bukod na sa mangi, marayaw ray ni, bisara marayaw, na magsukol na dyan kanyo kata, nakidungog ka mo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukol. Mabuhay! Ang 45.